Bagong taon na. Sabi nga nila, 'di ba? Bagong taon, bagong buhay. Pero sa balitang pag-uusapan natin ngayong gabi, parang walang nagbabago. Thirdly, tignan nyo to ha. At gusto kong silipin natin itong nagva-viral na video ngayon. Ang sabi, January 5, 2026, 11th Avenue Corner, 40th Street, sa BGC o Bonifacio Global City. So meron po tayong tatlong importanteng karakter na ipapakita mula dito sa viral video na to. Una ha, tignan nyo itong dalawang lalaki dun sa bandang kanan, no? Galing sila dun sa malayong part. Dadaanan nila yung sasakyan. Yan, naglalakad sila. Nakasuot sila ng puting t-shirt at shorts na pinaresan ng mga tsinelas. Sa bandang kaliwa naman po, no, gusto ko na ituon ninyo ang lalaking ito, no. Unti-unti po siyang maglalakad mula sa kanan ng camera papunta doon sa itim na sasakyan na nakikita natin dyan sa harapan. Makikita natin na maraming bitbit yung lalaki, no? Na para bang may pinanggalingan na siya or may pupuntahan siya. Wala tayong masyadong context kung sino siya at kung ano yung ginagawa niya, pero importante siya sa kwentong to. Dahil makikita natin na unti-unti ay bubuksan niya ang pintuan ng sasakyan sa kanyang harapan. And for those wondering, nakikita ko lang din po, no, kung bakit parang ang ganda raw ng timing ng pagkuha ng footage. Prank ba to, no? Scripted ba to? I think the most obvious answer is galing ito sa isang dashcam. Ayun, so lagi naka-on po yan. Ngayon, ito na nga yung viral na pangyayari na maaari ay mabuisit kayo habang parang kinakausap ng lalaki yung driver doon sa itim na sasakyan. Baka grab to, no? Makikita nating dali-dali, no? Nagmamadali, nagkukumahog na tumakbo itong dalawang lalaki patungo doon sa lalaki na nagbukas nung sasakyan. Nako, makukutuban mo na, parang may kakaibang mangyayari, di ba? Ang isa sa mga lalaking nakaputi po, dumukot doon sa bulsa, no? Sa bag ng lalaki, na para bang walang nangyari. Na para bang sanay na sanay ito sa pagdekwat ng ganyan. O hindi kaya, yun talaga yung gusto nilang gawin, kaya naglalakad-lakad sila sa BGC. Subukan nating alamin yan mamaya ha, pero balikan muna natin yung video. Matapos ang pangyayari, ang lalaking ninakawan, walang kaalam-alam sa nangyayari. Swabe, ika nga. Habang ang pangalawang lalaki naman, no, yung hindi dumukot, no, nakaputi din, parang alam mo yung bumakod siya, no, parang watcher ba yung tawag doon? Para hindi matanaw yung lalaking dumidekwat mula sa bag ng biktima. Mabilis ang mga pangyayari. Yan yung pagkakabasa ko po sa sitwasyon ha. Matapos ang pagnanakaw, dali-daling nilagay ng lalaki yung nakuha niya sa harapan na, hindi ko na po sa shorts ba niya or sa underwear, para siguro matakpan na rin ng t-shirt, diba? Para walang makakita kung ano man yung kinuha niya. Viral itong susunod na parte, yung pagngisi ng lalaking ito na para bang, uy, mission passed sa GTA. So ako po ha, ito ha, yung initial na reaction ko po dito, parang yun po talaga yung ginagawa nila, parang kalakaran talaga nila, kasi ang swabe nga po nung pangyayari. Perfect yung timing. Kung hindi ka naman kasi sanay magnakaw, no, syempre may kaba ka, magdadalawang isip ka, or maaari hindi mo alam yung gagawin mo. Ito, sa mata po ng mga katulad ko, parang sanay na sanay na. Parang dati nang ginagawa. Of course, I might be wrong. Kaya ngayong gabi, aalamin natin. Sino ba tong mga lalaking ito? At sino rin kaya yung ninakawan, no? Ano ba yung ninakaw sa kanya? Cellphone ba yan? Wallet ba yan? And more importantly, gawang viral ang kwentong to, mahuhuli kaya itong mga kawatan? Third is, samahan ninyo ako ngayong gabi at pag-uusapan natin itong snatcher sa BGC. A true crime story. Pwede ikwento tong kwento na to without giving the subtext. Bago natin umpisahan, meron kasing parang underlying issues na po, no, subcontext kung bakit nagva-viral ang mga snatcher na ito sa BGC. I think the past few months meron din Ako ha, no judgment po. Pero may mga tao na ayaw nakakakita na sabihin na nating mahihirap dyan sa BGC. Hindi po ako, wala akong ano dito sinasabi ko lang for the context of the story. In fact, meron po akong mga nakita na galit sila pag may mga
I think viral din to nung nag-i-scroll ako sa TikTok ata or sa Reels. Gagalit sila kasi may nagpipicture dun sa mga sikat na photo spot sa BGC tapos parang ang tagal-tagal nila doon. Ano ba yan? First time nakapunta dito. May ganon. Totoo po yan. Hindi ko po opinion to ha. Sinasabi ko lang kasi naniniwala ako na may role yung ganyang, pasensya na sa term, elitism sa pagiging viral ng kwentong ito. In fact, basahin natin itong isang comment mula sa Reddit. Sabi niya may mga post dati regularly sa mga tambay na jolog sa BGC. Madami nag-react, kesyo minamaliit daw ang mahihirap. Kaso may basehan naman talaga na mag-alala sa mga dumadaming tambay sa BGC na halatang taga-squatter. Ito raw, ang video na ito, ang patunay dyan. Ito pang isa, sabi niya, napasok na ng mga squatter. Lakad pa lang ni Totoy, lakad mahirap na. Halatang aksidente lang siyang nagawa ng nanay niya. Honestly pasensya na po, I'm not someone who just casually throws the term squatter to describe people. I think it's very elitist. Pero hindi ko sinasabi na tama yung magnakaw, dapat parusahan yung mga yan. Pero naniniwala ako na elitista yung paggamit ng salitang yan. Given na ito yung community po kasi talaga na kinalakihan ko. Personally, hindi ako sa squatter lumaki. Pero yan yung komunidad ko. No, mga kaklase ko, borderline squatter na rin kasi yung lugar namin. No? So may hurt siya for me. Context lang din. Ngayon ito na. Gigil ang mga tao dun sa snatcher na to at lahat gustong mahuli sila pero medyo kakaiba kung paano mahuhuli itong mga snatcher na to. Kung ako yung tatanungin, mala-comedy siya. Para ganon, nahuli na. Ayan, kung makikita nyo sa mga articles ang sabi, viral mandurukot sa BGC. Arestado na. At makikita natin ang larawan nitong dalawang lalaki. Mugshot na nila yan. Kung saan hawak na nila yung placard ng offense nila. Sabi, violation of RA 9165 and PD 1602. Nakasuot na po sila ng dilaw at makikita natin na wala na yung mga ngisi sa kanilang mga mukha. So paano sila nahuli? Ito yung kwento. Ayon po sa balita, no, nadakip na nga raw ang dalawang lalaking nasa viral pickpocketing incident sa BGC. Kinumpirma ng Taguig City Police Station o TCPS na ang dalawang lalaking inaresto dahil sa illegal na sugal at droga. Teka, ang layo dun sa pinag-uusapan sa Barangay Fort Bonifacio nitong Enero 7 ay sila rin daw na mga suspect sa viral pickpocketing. Ito yung medyo nakakatawang parte kasi hindi nagmamatch yung kwento, diba? Teka, bakit drugs? Kasi parang by chance lang din yung pagkakahuli sa kanila. Nakilala ang dalawang suspect na hindi na rin natin babanggitin po, no? Pero naaresto po sila ng mga tauhan ng Substation 1 ng TCPS. Habang nagsasagawa lang sila ng isang regular na foot patrol, nag-iikot lang. Nahuli itong dalawa dahil nakita sila na nagkakara-i-cruise. Kara-cruise, hindi ko alam kara-i-cruise pero kara-cruise yung tawag namin dyan. Ngayon, di ba malas nila, nagkakara-cruise lang sila, nahuli pa sila. Dadagdagan pa po natin yung malas nila. Kasi habang kinakapkapan sila, ay, nagsisugal kayo tapos ganun. Ay, teka, sabi ng mga pulis, parang may nakakapa sila. Ano to? Paglabas ng ganun, parang may plastic. Sachet! May dalawang sachet na nakuha sa kanila na hinihinalang na may timbang raw na 3.21 grams. And at the time po ng pagsusulat ko nito, hinahanda na raw yung mga kaso laban sa kanila. Ngayon, ayon dito sa isang interview sa Bilyonaryo Channel kay Police Captain Gulimlim, pinakita raw sa kanila yung viral video at sinabi naman ng mga suspect na, opo, kami nga po yan. Hindi na naman nila na tinago. Kasi obvious naman din sa itsura nila, kitang-kita Ngayon, wala pa masyadong detalye kung sino ba yung nanakawan po. Medyo curious din ako sa kwento niya. Pero sabi po ng Taguig Police na nakikipag-coordinate na raw sila sa biktima para makapag-file ng tamang criminal complaint laban dito sa mga suspect. So medyo tapos na rin yung kwento. Madudugtungan na lang to kung madadagdagan pa yung mga ganitong klase ng pagnanakaw sa BGC. Hindi ako taga BGC, no? Pero the way I see it, parang hindi normal sa kanila Parang bago sa kanila to Anyway, sure naman po ako na makukulong itong dalawa, pero siguro ang masasabi ko lang na mag-ingat din po tayo sa mga mandurukot. Ako, specifically kasi nagta-travel ako ngayon, nakakatakot madukutan po, no? Pero hindi rin tayo dapat maging complacent, no? As much as hindi ako nag-a-agree sa elitism na parte ng kwento, syempre naiintindihan ko rin po yung mga taga-BGC na ayaw nila ng mga naggugulo doon sa lugar nila.
And the same is true, hindi lang para sa kanila, no? Kundi para sa atin na mas mahirap sa kanila. Di ba? Hindi man tayo kasing yaman ng mga taga-BGC. Ayaw din natin ng mga magnanakaw, di ba? Kaya nararapat lang naguluhin natin ang ating mga mambabatas, yung mga leader natin, nagawa ng aksyon ng mga krimen na katulad nito. Paano ba ito maaaral para matigil yung root cause ng pagnanakaw o ng mga panggugulo? And I guess, yun lang ang masasabi ko. Pero tatanungin ko kayo ngayong gabi. Ano ang masasabi nyo sa kwentong ito ng mga snatcher sa BGC? Sino sa tingin nyo ang mga unang tao na dapat umaksyon sa pangyayaring ito? Ano ba dapat ang gawin dyan sa BGC? I-comment nyo sa ilalim. At bago po ako magpaalam, promote ko lang po yung aking Vietnam trip. Ang saya-saya po. Ang dami pong nangyari sa akin dyan. So kung gusto nyo ng pahinga mula dito sa mga mabibigat na kwentuhan natin dito, may second channel po ako na Claro the Third Vlogs. Twice a week ako nag-upload at pagka-upload ko nito, upload ko na po yung second episode ng aking trip. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento. Ito na first time yung tatawid ng pedestrian ng Vietnam. Si Claro. Ay, gago yung sahig. Oh my God. Scary. Nasa loob ako namimili ako ng ano. Namimili ako ng damit. Hala, ayaw nila ako po alisin. Kinakabahan ako. Hindi ko nag-vlog pero nag-check lang ako ng damit. Tapos sabi ko mag-check muna ako pagka ganun ko. Hindi, parang galit sila. Nakakatakot. Pinakita ako tumatawid. Ito na. Alam dami tao. Siyempre yung papanik ako. Ito na yung first tawid ko sa Vietnam. Gago, nakakatakot. Ay, scary. Yeah, for a